Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan sa maraming lugar, minabuti po natin na ang atin pong pagtitipon ay gawin natin sa pamamagitan ng remote broadcast na ito. Panalangin ko mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Ngayong umaga, nais ko pong patuloy na pag-usapan natin ang isang mahalagang issue at katanungan ng marami sa atin. Tungkol ito sa mga kasalanan na ating nagagawa araw-araw. Totoo ba na ang kasalanan ang siyang maghihiwalay sa atin sa ating Panginoon? Ito po ang nais kong tugunan sa umagang ito. Mga kapatid, marami po sa ating mga Kristiyano ang nag-iisip at naniniwala na sa saglit at na tayo po ay makagawa ng isang kasalanan, ang Diyos ay nalalayo sa ating buhay. Totoo po ba ito? Kasi madalas tayo'y bumabagsak, tumatayo tayong muli, at babagsak na muli sa parehong kasalanan na ating nagagawa. At dahil dito, marami po sa atin ang nakakadama ng kahihiyan, tinatamad na po tayo at natatakot na tayong manalangin dahil sa kaisipang ito na ang Diyos natin ay marahil hindi na tayo pinakikinggan dahil sa ating pagkakasala. Ang iba naman sa atin ay hindi na halos magbukas ng Biblia upang mag-aral. Ang iba naman ay lumiliban sa mga pagtitipon at gawain sa kani-kanilang mga panambahan. At kadalasan naniniwala na tayo na hindi na tayo nais makita ng Panginoon sa atin hong mga pagtitipon. At tinitingnan natin ang isang kalagayan na kung tayo ba ay pinakikinggan pa ng ating Panginoon. Ito pong kaisipang ito mga kapatid ang nais kong tugunan natin ngayon dahil naniniwala po ko na kung malalaman natin ang katotohanan ay magkakaroon po tayo ng kapayapaan at lalalim tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay nagpapakita ng isang makapangyarihan at kahangahangang katotohanan. Totoo, ang kasalanan ay seryoso. Subalit ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, isang pag-ibig na inukol niya sa atin na walang humpay, walang boundaries, boundless, at ang kanyang habag ay ating nararanasan at available po sa bawat isa na lumalapit sa Kanya upang siya ay magtamo ng kapatawaran at pagtanggap sa kanyang kalagayan. Mga kapatid, gusto ko pa lang pong sabihin sa inyo ngayong umaga na ang atin hong pagkakasala ay hindi ho naghihiwalay sa atin sa ating mahal na Amang sumasalangit. Para maintindihan po natin ang biblikal na katotohanan ito, nais ko pong tignan natin ang kalagayan po ng dalawa sa mga pangunahing alagad ng ating Panginoon na sabay na nagkasala sa parehong araw sa ating Panginoon. The same sin. Ang tinutukoy ko po mga kapatid ay walang iba kung hindi si Judas Iscariot ho, na siyang nagkanulo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng 30 pilak na pera nung panahon ng 30 pieces of silver. At titingnan din natin si Simon Peter na siya namang nagtatwa o nagkaila ng 3 beses sa ating Panginoon on the same night. Mga kapatid, pareho po silang nagkasala sa ating Panginoon. Pero magkaiba ang naging wakas ng dalawang ito.
At ito ngayon mga kapatid ang ating titingnan. Alam niyo po, pinadadala ko po sa inyo ang CP po ng lahat ng ating pinag-aaralan. Nasa inyo po ang PowerPoint ngayon upang sa pag-aaral natin ngayon ay tignan ninyo ang mga katuroang ito upang maunawaan natin ng lubusan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Makikita po natin na ang kasalanan po ni Judas Iscariot sa Mateo 26:14 hanggang 16, makikita po natin dito na si Judas Iscariot po ay pumunta sa mga saserdote, pumunta sa chief priest upang ialok na ituturo niya si Jesus at kung paano ito madadakip. Makikita rin natin sa Mateo 26 in a further verse in 69 and 75 na si Pedro po nung si Kristo po ay nahuli na habang siya ay nagmamasid doon sa courtyard at hinihintay ang resulta ng trial ng ating Panginoon doon sa Sanhedrin ay 3 beses na mariing itinatwa ni Pedro na kasama siya sa mga alagad ni Jesus. Nakilala niya ang ating Panginoon. He disowned the Lord 3 times in a night. Makikita po natin mga kapatid na magkaiba ang naging dulo ng kasalanan ng bawat isa sa kanila. Bakit po? Ano ba ang ginawa ng bawat isa sa kanila after they sinned against the Lord? Makikita po natin in Matthew 27 verse 3 to 5. Si Judas po ay nakaramdam po ng matinding pagsisisi. Yung remorse po ba? Yung talagang panghihinayang. At dahil dito, siya po ay bumalik doon sa council. Bumalik siya sa mga high priest. At doon isinoli niya ang tinanggap niya na 30 pilak na salapi. Makikita po natin dito na ibinato niya ito dahil sa kanyang pagsisisi sa nagawa niya sa ating Panginoon. Kaya lamang pagkatapos niyang isauli ang pera doon sa mga saserdote, si Judas Iscariot po ay nagbigti. Siya po ay nagpatiwakal. Ano naman ang nangyari kay Pedro? Si Pedro po in Matthew 26 verse 75, makikita po natin nung tumilaok na ang manok, ayon po sa sinabi ng Panginoon na bago tumilaok ang manok, si Pedro ay 3 beses na magkakanulo sa ating Panginoon. When Peter heard the cock crow in that early morning, makikita natin si Pedro po ay umiyak ho ng matindi. He wept intensely. He wept bitterly. And he went out of the courtyard. Makikita po natin na si Judas Iscariot committed suicide. Pero si Simon Peter ho ay nagsisi ng lubusan. Iniyakan niya ng matindi ang kanyang kasalanan. So, ano po ang naging wakas ng dalawang ito? Makikita po natin na si Judas kaya siya nagpatiwakal kasi hindi niya nakita, he never realized the steadfast love of God. Hindi niya naramdaman siguro marahil yung walang hanggang habag ng ating Panginoon na ipinakita niya sa kanyang pakikisalumuha sa mga tao. Judas Iscariot, though he was following the Lord, failed to see God's love and mercy. Ano naman na nangyari kay Peter? Makikita ho natin, si Simon Pedro po, nakita niya ang pag-ibig at habag ng ating Panginoon. Yung kanya hong matinding pag-iyak ho ay nagbunsod sa kanya upang totoong pagsisihan ang kanyang ginawa. At alam niyo po nangyari kay Peter, he decided to stay. Hindi siya lumayo sa ating Panginoon. In fact, makikita po natin na
In Luke 24, verse 10 to 12, nung ang mga kababaihan ay pumunta sa libingan ng Panginoon at nadiskubre nila na ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli, Simon Peter was there. Nandun siya sa kalipunan ng mga alagad. Totoo, umiyak siya ng matindi. Totoo, lumayo siya sa courtyard. But he stayed on. Nanatili siya sa ating Panginoon. At dahil dito, sa totoo lang mga kapatid, makikita niyo po, in John 21, nung si Kristo po ay nabuhay na magmuli, there was an incident na si Pedro po ay nirestore ng ating Panginoon sa kanyang leadership position. Yun po yung nagtakpo sila doon sa dalampasigan at tinanong ni Jesus si Pedro 3 beses, Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses, sabagat 3 beses itinatwa at ipinagkaila ni Simon Pedro ang ating Panginoon. And for every question, Peter answered at sinabi niya, Panginoon, mahal kita. Mga kapatid, makikita ho natin dito ang isang katotohanan. Ano po yon? Na yung sukat ng ating mga kasalanan ay kailanman hindi makapaghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. Ang issue lamang dito ay kung naniniwala ka na ang ating Diyos ay totoong mahal ka, na ang ating Panginoon ay lubos na mapagpatawad, lubos na mabuti, at walang hanggan ang kanyang habag para sa atin. Pero ang tanong dyan kapatid, ito po yan meron kasing namuo na kaisipan sa maraming mananampalataya na dinadala natin sa ating puso. Ano po ito? Na kapag ikaw daw, ang pakiramdam natin na kapag ikaw ay nagkasala sa Panginoon, yung bang napuno na, ang Diyos ay napupuno na, ang pakiramdam mo, lagi ka na lang nag-fail, ikaw mismo ay may nagbabago sa iyong puso. Hindi ang Diyos ang lumalayo. Ang totoo, tayo ang lumalayo sa Kanya. Nagkakaroon tayo kasi ng pakiramdam na tayo po ay hindi na kabilang doon sa pamilya ng Diyos na para bang disqualified na tayo sa Kanyang kalipunan. Disqualified na tayo sa Kanyang katawan. Alam niyo po, marahil itong paniniwalang ito ay nag-ugat ho sa kultura ho ng gawain o tinatawag po nating church culture. Na ano ho yun? Na ang kasalanan po kasi ikinategorize natin. Nilagyan natin na merong mahirap, may matindi, may magaan. Para bang nagkaroon ng bahagdan ang kasalanan. At dahil dito ho, natabunan ho ang habag, natabunan ang biyaya ng Diyos, sa ilalim ho ng ng mga religious performances. Yung tinatawag po natin na function na dapat gawin mo para makabawi ka sa Panginoon. Yung para bang, Lord, gagawin ko ito para makabawi ako sa iyo. At alam niyo po, ito po'y batay sa ating human instinct To the point na tayo mismo, ang Diyos hindi naman niya tayo pinarurusahan Tayo ang nagpaparusa sa atin. Nauna pa tayo sa Diyos. Mga kapatid, makikita ho natin, paano mo patutunayan to, Brad? Kasi dito sa ating pong pag-aaralan ngayon, mula po sa unang Juan, the first book or the first letter of John, in chapter 1, makikita po natin dito ang tindi ng pag-ibig ng Diyos, ang lawak ng kanyang kahabagan na nag-i-impact o may epekto sa atin kapag tayo bilang mga anak niya ay nagkakasala sa Kanya o yung patuloy tayong bumabagsak. Mga kapatid, tingnan po natin sa 1 John chapter 1 verse 8 to 10. Ano po nakasulat dito? Babasahin ko lang po yung complete Jewish Bible. Ang sabi po dito, if we claim not to have sin, we are deceiving ourselves and the truth is not
in us. Kung sinasabi po natin na wala daw tayong kasalanan o hindi tayo nagkasala, no? Niloloko natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. If we acknowledge our sin, nakita niyo po sa verse 9, if we acknowledge our sin, then, sabi po dito, since He is trustworthy and just, dahil siya'y mapagkakatiwalaan at matuwid, He will forgive them and purify us from all wrongdoing. If we claim we had not been sinning, we are making Him out to be liar, and His word is not in us. Mga kapatid, ano po ba ang konteksto nitong 1 John chapter 1 verse 8 to 10? Kung pag-aaralan po natin ito mga kapatid, ang konteksto po nito ay napakalinaw. Ito po ay tungkol sa atin hong fellowship sa Panginoon. It is our close relationship with God the Father and His Son, our Lord Jesus Christ. So ito pong 1 John chapter 1 verse 8 to 10, ang pinag-uusapan po dito, yung iyong relasyon sa Diyos, yung pakikitungo mo sa Kanya. Makikita po natin dito na in verse 8, ang sinasabi po dito ay ganito, wala hong tagasunod ni Kristo na perfectly sinless. Tama po, di ba? Sino po magsasabi niyan na meron bang Kristiyanong hindi nagkakasala? Lahat po. Wag niyo ilagay sa isipan niyo na para bang yung ating mga pastor, yung mga bishop, perfect sila. Wala hong perfect na sinless Christian. Yan po sinabi ng verse 8. Kung sinasabi mo na hindi ka nagkakasala, niloloko mo ang iyong sarili at ang katotohanan ay wala sa iyo. Pero in verse 9, makikita naman natin dito na ang Diyos ayan na ang deklarasyon, ang Diyos ay tapat. God is faithful. God is just, not to expel and disown His children. Itong sinasabi, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to purify us or cleanse us from all unrighteousness or all our wrongdoing. Ano po sinasabi dito ng Panginoon? Ang mensahe po dito ng Panginoon ay malinaw. Tapat ho si Lord. Tapat ang ating Panginoon. Makatwiran siya. Hindi niya tayo ini-expel. Kung tayo ay nagkakasala, ang Diyos ay nananatili po. Hindi niya tayo tinataboy. Hindi niya tayo inuutusan na lumayo sa Kanya. Hindi ho. Ang iniintay ng Panginoon, ikumpisal mo sa Kanya ang iyong kasalanan. Lumapit ka sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos po ay tapat at matuwid. God is faithful and God is just. Mga kapatid, in verse 9, makikita po natin din dito ang isang katotohanan. Ano po yun? Ang katotohanan pong ito ay ganito, na kung tayo po ay nagkakasala, ang ini-expect ng Panginoon, hindi tayo lalayo sa Kanya, kundi lalapit tayo sa Kanya. At anong ginagawa niya? Nire-restore lamang niya yung yung ating fellowship sa Kanya, yung closeness, yung intimacy mo, yung pagiging malapit mo sa Diyos. Hindi ho niya tayo nire-require na pag nagkasala ka, hindi ka na niya anak. Hindi ho. Hindi ho natatapos yun. Hindi ho nawawala yung link na yun. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, ang nire-restore niya sa atin ay yung pagiging close natin sa Kanya. Pakinggan niyo mga kapatid. Tuwing magkakasala po tayo at lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa Kanya, yung closeness natin nung parang una ay nanunumbalik po yun. Hindi nababago kasi ang paningin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen mga kapatid. So, dapat to ay malinaw po sa ating lahat ang mga bagay na ito. Alam ko, nagtatanong ho tayo, ano kaya yan Brad? Ano kaya ang sitwasyon ko dito? Ano ba ang mangyayari?
para maintindihan natin mga kapatid, tatanungin ko kayo, ilan ho sa atin dito ang merong mga anak? Kung ang anak po ba natin ay magkasala sa atin, nawawala ba yung pagiging anak niya sa ating harapan bilang magulang? Napuputol ho ba yung link na yon na pagiging anak? Let's say anak mo talagang pasaway, talagang alibuga, talagang makulit, di ba? Matinding kasalanan. Alam niyo po ang magulang ho, kahit anong gawin ng kanyang anak, hindi ito matitiis ng magulang. Bakit? Kasi sa magulang ho, ang pananaw niya, yung anak niya kahit magkasala, kahit makagawa ng mabigat na pagkukulang sa kanyang magulang, ang magulang ho, ang nawawala lamang ay yung kanilang pagiging malapit, pero yung pagiging anak ho ay hindi nawawala sa puso ng isang magulang. Yun po ibig kong sabihin. Ang kaibahan lang ho ng ating Panginoon, tayong mga tao, tayong mga magulang, pag nagkasala yung mga anak natin, inaantay natin, di ba? Inaantay natin talaga yung mga anak natin na lumapit sa atin, di ba? Ganon din naman ang Panginoon. Kaya lamang, ang Panginoon ho natin ay sobrang mapagmahal ho. He has this agape love, isang selfless, sacrificial love para sa ating lahat. To the point na ang ating Panginoon ho, hindi ho siya magde-demand, hindi siya kaprityoso. No, in fact, hindi siya mag-aantay ng papalipasin muna 3 buwan, 1 taon bago pansinin ng anak. Hindi ho. Ang ating ng Panginoon, the moment na lumapit ka sa Kanya, the moment na dumulog ka sa Kanya at humingi ka sa Kanya ng kapatawaran at ikumpisal mo yung iyong kasalanan sa Kanya, yung closest na yung mga kapatid, hindi ho yung pabayagan ng Panginoon na mawala. He is restoring you to that kind of fellowship. Yun lang po ang binabalik. Sabi, He is there to forgive us and purify us. Ito pong purify us from all unrighteousness, all our wrongdoing sa ating Panginoon. Hindi na yun magiging dahilan. Kaya makikita nyo yung kasalanan ho, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nothing will separate us from the love of God. Ngayon, dito po sa verse 10, makikita natin dito, ito, extreme ito. If we claim we have not been sinning, ito naman yung mga mananampalataya, naisipin mo, okay lang yung kay dad, okay lang yung kay mami, okay lang yung kay daddy. Hindi ho Okay lang yung kay tatay. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y tinubusan ni Kristo kahit anong gawin ko. Okay na yun. Hindi ho. Dahil sabi po dito, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang salita ng Diyos ay wala sa atin. Ano sinasabi dito ng verse 10? Ang sinasabi po dito, yung self-righteousness po, yung pakiramdam mo, matuwid ka na dahil sa umaattend ka ng church, member ka ng church, no? Ikaw ay tumatawag sa Panginoon na bilang anak niya. Nagkakaroon tayo ng spiritual pride. At makikita po natin dito, madalas, ito atin-atin lang. Madalas yung mga taong feeling mo yung religious works mo sapat na para makapasok ka sa langit. Ito ho yung nagpapatunay na wala tayong relationship sa Panginoon. Mga kapatid, yung atin pong religious works hindi ho yun ang batayan para tayo makapasok sa kaharian niya. Ang batayan po ay yung ating relasyon sa Panginoon. It is our relationship with God. Ngayon, para maintindihan natin to, kasi alam ko, marami sa atin, kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Tayo ay mga hentil. At hindi natin alam ang ugat po ng paano tratuhin, paano tingnan ng mga lingkod ng Panginoon ang ating Diyos. At meron po itong isang kwento po sa Biblia, isang kaganapan po sa buhay po ng isang lalaki na ito po ay walang iba kung hindi si Abraham. Para maintindihan mo kung bakit ganito ang attitude ng Panginoon. Ito
Kasi sabi mo, Brad, bakit ba lagi ba akong patatawarin ng Panginoon? Kahit araw-araw akong magkasala, kapatid, at araw-araw akong lumapit sa Panginoon at pagsisihan ko yung aking mga nagawa, hindi ako itatakwil ng Panginoon. Hindi po. Bakit ho? Kasi makikita po natin dito na kung babalik po tayo sa salita ng Panginoon, makikita po natin sa buhay ni Abraham kung paanong ang Diyos ay nangako at gumawa ng pakikipagtipan kay Abraham at sa kanyang lahi. Saan po natin ito makikita? In Genesis chapter 15, verse 17 to 18. Ito po yung si Abraham po ay pinakitaan po ng Panginoon sa pamamagitan po dun sa ng pangitain. Sabi niya, bilangin mo ang bituin. Kung kaya mong bilangin ang bituin, ganun din karami ang magiging lahi mo. Kasi wala pa siyang anak ng mga panahon na yon. Sabi ng Panginoon, tingnan mo yung mga buhangin sa iyong paanan. Sabi niya, sindami niya ng magiging lahi mo. At alam niyo ho, during that night, na nagkaroon na encounter si Abraham sa ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Abraham bago siya matulog, Abraham, kumuha ka ng hayop. Nagbigay ho siya ng mga hayop na iaalay. Sabi niya, kumuha ka ng mga hayop, no? A heifer, a dove. Sabi niya, at lahat ng ito ay iyong katayin bilang palatandaan ng aking pakikipagtipan sa iyo. So makikita ho natin dito, nung ginawa ito ni Abraham, siya po ay nakatulog. And in his sleep, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya ng pangitain. Actually, it was parang totoo kaya lang si Abraham was sleeping during that time. Kaya sabi po dito sa verse 17, when the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. So nakita ni Abraham sa pangitain habang siya natutulog na isang flaming, smoking fire pot, isang palayok daw na umuusok ho at isang sulo na umaapoy. At itong sulo at itong palayok na umuusok ay dumaan sa gitna, sa pagitan ng mga hayop na pinagpira-piraso ni Abraham. Hinati niya yung heifer, hinati niya sa gitna. Yung dove, hinati niya sa gitna. So, lahat ng offering na ito ay pinaghati niya sa gitna. At itong torch na ito, na ay dumaan doon sa gitna ng mga alay na ito. Ang sabi po dito, on that day, the Lord made a covenant with Abraham. Abraham pa nga pangalan saying, to your offspring, I give this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, at lahat po ng mga bahagi ng lupa doon na binanggit ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano pong sinasabi ko? Kasi ganito ho, nung si Abraham po ay 85 years old na, kasi 75 siya nung tinawag ng Panginoon para umalis sa Ur, papunta sa lupang pangako. When he was 85 years, 10 years after he obeyed God to get out of Ur into the promised land, makikita po natin dito na ang ating Panginoon ay nagbigay ng pakikipagtipan. The Lord made a covenant with Abraham. Anong ginagawa ba noon? Kasi ganito, meron pong tinatawag na tradisyon nung panahon na yon, nung panahon ni Abraham doon sa Ur. Na ano ho yun? Na kapag ang dalawa ay nagkasundo, nagkaroon ng covenant, nagkaroon ng tipanan. Ang dalawang ito ay nagkakaroon ng alay. Kaya nga dito sa atin, binago natin yan Dito yung lahat ng contract signing, lahat ng kasunduan, may pagkain. Sama-sama silang kumakain.
Yun ang tradisyon natin. Pero sa kanila Abraham po ganito, pag nagkasundo ang dalawa, kakatay ng hayop at pagkatapos doon, silang dalawa ay lalakad doon sa gitna ng mga hayop na kinatay na ito. Anong sinasabi dito? Kasi kung yung heifer, yung kambing, o yung tupa, hinati yun, dumaan sila sa dalawa sa gitna. Ang sinasabi nila, kung sino man ang hindi tutupad sa kanilang kasunduan, yung nangyari sa tupa na yon na nahati, yun din ang kahinatnan ng sino man sa kanila. Para bang death penalty, parang kamatayan ang katumbas ng hindi pagtupad sa pakikipagtipanan. Naintindihan? Alam ko naintindihan niyo yung mga kapatid. So ito ang nangyari. Makikita po natin, tatanungin ko kayo, nung gabing yon, nagkaroon ba ng tipanan sa pagitan ni Abraham at ng ating Panginoong Diyos? Kung titingnan niyo po yung Genesis chapter 15, sino po ang lumakad at dumaan doon sa hayop na kinatay? Si Abraham ba, kasama ba? Hindi ho. Ang tanging lumakad sa gitna ng mga hayop na kinatay ay walang iba kung hindi ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Amen? So, makikita niyo po dito, ano po sinasabi ko? Yung tipanan nangyari sa pagitan ni Abraham at ng ating Panginoon ay one-sided. Ang Panginoon lamang ang nangako, nag-perform siya, nangako siya. Ano nangyari kay Abraham? Kasama ba siya dun sa kasunduan na yon? Siya ba ay co-signer? Kasama ba siya dun sa covenant na yon? Ha? Na siya ay mamamatay? Kasi hindi siya kasamang lumakad doon. So, ang dito makikita niyo po rito na si Abraham po, dahil po sa tipanang ito, hindi siya naging co-signer ng covenant. Siya po ay naging beneficiary. At siya po ay naging witness. Saan? Sa pangako ng Diyos. Para bang sinasabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ikaw ang makikinabang nito. Ako lalakad dito. Para ba sinasabi ng Panginoon, kung babaliin ko ang pangako ko, pwede akong mamatay. Diyos, hindi naman mamamatay eh. Amen? So, si Abraham po, hindi lumakad sa gitna. So, ibig sabihin, itong covenant na ito ay one-sided. Diyos lamang ang nangako. Na na kapag hindi ko tinipad dito, pwede akong mamatay. Tama? Pero si Abraham, ang kanyang lahi, kung hindi tutupad sa pangakong ito, sila po ay naging beneficiary. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ito po ang katotohanan. Ito po ang pattern ng bagong tipan. Itong tipanan ni Abraham at ng ating Panginoong Diyos, ito po ang naging batayan ng bagong tipan. Na kung saan ang Diyos ang nananatili, ang Diyos ang tumutupad, ang Diyos ang gumagawa. Para kanino? Para sa ating lahat. He is the one keeping the record. He is the one forgiving. He is the one remembering our sins no more. Sana mga kapatid, naintindihan niyo po ito. Yung tipanan na yon, hindi ho sinabi doon na kapag hindi tumupad si Abraham, mamamatay siya. No, he was a beneficiary of that covenant. In fact, si Kristo po, ganun din ho nangyari. Ang sinasabi lang niya, kainin ninyo ang aking katawan, inumin ninyo ang aking dugo. Yun po yung covenant, yun po yung ginagawa natin Santa Cena, yung communion natin. It was not meant to destroy us when we do not fulfill His promises. Ang Panginoon ang nakataya, yung pangako niya, gagawin niya. Kaya ako nagtitiwala mga kapatid, sa totoo lang, lahat ng pangako ng Diyos ay may katuparan. Ang kanyang mga pangako ay may kapangyarihan. The Lord is duty bound to fulfill because He made the covenant for us. Tayo po ang naging mga beneficiary ng tipanang ito. Mga kapatid,
In fact, si Jeremiah po sinabi niya yan eh. Jeremiah 31 na sabi, "This is the covenant that I will make with the house of Israel." Ito ang pakikipagtipan na gagawin ko sa tahanan ni Israel. In fact, makikita ho natin dito, in verse 34, sabi ng Panginoon, "I will forgive their iniquity and I will remember their sins no more." Yun ang pangako ng Panginoon. Patatawarin kong kasalanan nila at ang mga kasalanan nila ay hindi ko na aalalahanin. Mga kapatid, anong ibig sabihin ito? Sa bagong tipan, mga kapatid, itong relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay hindi po nagkakaroon ng power, hindi po enforceable because of our ongoing performance. Ano po ibig ko sabihin? Itong bagong tipang ito ay may kapangyarihan, may efficacy. Itong bagong tipan nito ay nagaganap dahil po sa ginawa ni Kristo at hindi dahil sa ginawa natin. It is not based on our performance. In fact, yung katwiran na tinaglay natin, katwiran na hindi natin pinagtrabahuan. The righteousness that we have is not based on what we earn. In fact, ito po'y galing lamang kay Jesus. At itong katwiran na ito ay krinedit ho sa atin. Tayo na nanampalataya sa Kanya. Kaya ho, sa totoo lang, hindi ito nawawala sa atin kung tayo ay nagkakasala. Bakit? Kasi hindi ito atin eh. Hindi batay ito sa atin eh. It is based on the righteousness of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sana po maintindihan natin ito. Ang totoo po dito, ang kasalanan po, kaya nitong sugatan yung ating pagiging malapit sa Diyos. Kaya nitong nakawin yung kapayapaan mo. Kaya nitong tanggalin yung iyong kagalakan. Yung sense mo ng divine presence ng ating Panginoon. Pero, ang kasalanan po, hindi niya pwedeng hupuin yung pundasyon ng katwiran ni Kristo na ibinigay sa atin. When Jesus Christ gave that righteousness to us, binigay po niya ito hindi dahil karapat-dapat tayo. It is because of the covenant He made with mankind. Ang sabi po ng Romans chapter 4 verse 1 to 5, "What then shall we say was gained by Abraham, our forefather according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture says? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness." Mga kapatid, yun din no ang binigay sa atin. Walang ginawa si Abraham doon sa tipanan na yun, kundi paniwalaan ng Diyos. Panghawakan ang pangako ng Panginoon. Ganon din ho sa bagong tipan. Kaya sinabi po ng 2 Korinto "For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." Na sa pamamagitan niya maging katwiran tayo ng Diyos. Sabi po dito in John 1:12, But to all who receive Him, who believe in His name, He gave them the right to become children of God." Itong tipanan na ito ni Kristo ho, ang kaibahan po nito kay Abraham, ginawa niyang lahi si Abraham, tama? Dahil yun ang pinagdaanan ng ating Panginoon Pero dito po sa bagong tipan, lahat ng manampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng kakayahan o karapatan na maging anak ng Diyos. So ang turing ng Panginoon sa atin ay mga anak. Kaya nga sabi ko kanina, ang isang anak ba na magkasala sa kanyang magulang, nawawala na yung pagiging anak niya? Hindi naman May tatay, itatakwil ang anak.
Pero ang Diyos kailanman hindi niya tayo itatakwil. Gagawa at gagawa ang ating Panginoon. Sabi nga dito when the fullness of time in Galatians 4 verse 4 to 7, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman. Kaya nga siya nagkatawang tao born under the law, to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. Mga kapatid, yung iba kasi mas iniisip mo, ako Christian ako, member ako ng church, born again ako. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Nung ikaw ay panganak na muli, ang nangyari doon, naging anak ka niya, itinuring ka niya, you're adopted into His family. Tayo po ay tinuring ng mga anak. In fact, makikita natin in verse 6, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts. Yun yung patunay na ako'y tinanggap akong anak ng Panginoon, anak ng Diyos. Bakit? Kasi pinadala niya ang kanyang Espiritu sa puso natin. Crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. A son. If a son, an heir through God. Mga kapatid, napakaganda ng ating kalagayan. Tayo po ay mga mananampalataya. Totoo po. Tayo ay member ng church. Maaari. Pero ang totoo, tayo po ay membro ng pamilya ng Diyos. Amen? Mga kapatid, palagi ko sasabihin niya, Brad, parang di pa yata ako kumbinsido rito Alam niyo, gusto kong dalhin kayo muli sa lumang tipan. Sa buhay po ni Haring David. Alam ko po na alam niyo yung kwento po ni Haring David. Siya po yung tao na nagpakita na ang kasalanan ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi makikita po natin sa buhay po ni Haring David, nung isang araw po na siya po ay namamasyaludo sa rooftop ng kanyang bahay, nakita niya si Bathsheba, 'di ba, in 1 Samuel 11. Si Bathsheba po ay naliligo yata noon, nakita ni David. At nagkagusto si David, inutusan niya ang katulong niya, pinuntahan si Bathsheba, inimbitahan doon sa kanyang palasyo. At nung nandun na sa palasyo si Bathsheba, palibasa magandang lalaki siguro si David, no? Si Bathsheba po ay sinipingan niya. Bagamat si Bathsheba po ay may asawa. Ang asawa ni Bathsheba ay isang general ni Haring David. Ito naging problema, mga kapatid. Kasi isang araw, kasi nasa gera si Uriah si Bathsheba po ay nagpadala ng mensahe kay David. Ang sabi niya kay David na siya po ay buntis. So nabuntis ni Haring David si Bathsheba. So natakot si Haring David para i-cover niya. Makikita nyo in 1 Samuel 11, makikita nyo halos dyan sa 11. Ang ginawa ni Haring David, pinatawag niya si Uriah. Kahit may digmaan doon, pinatawag niya, pinasundo niya si Uriah. At ang sabi niya kay Uriah, binola pa niya, maganda gawa mo, natutuwa ako sa mga ginagawa mo, magpahinga ka muna, umuwi ka muna sa inyo. So ano pong naging plano ni David? Kailangan sipingan ni Uriah si Bathsheba. Para yung pinagdadalang tao ni Bathsheba ay isipin ni Uriah na anak niya. Ang problema, ang ginawa ni Uriah, nung siya umuwi, andun siya sa palasyo, hindi po siya tumuloy sa kanyang bahay. Ang ginawa ni Uriah, siya po ay nagpahinga doon sa palasyo. Nung malaman ito ni Haring David, tinanong niya si Uriah, ba't hindi ka umuwi? Pinauwi kita sa bahay mo. Alam niyo, sabi ni Uriah, nahihiya po ako, mahal na hari. Kasi ang mga kasama ko nakikipagdigma. Sila po naghihirap doon sa digmaan at ako magsasaya. Kaya minabuti ko dito na lang sa palasyo matulog. Kasi hindi ko matim na ang aking mga kasama ay nando sa digmaan. So ang ginawa ni Haring David, binola pa rin niya, okay ka, Uriah. Kaya makikita natin in chapter 11 verse 12 to 13. Kaya nung gabing yun, sabi niya, sige, magsaya na lang tayo, nag-inuman. Pinainom niya si Uriah, kumbaga nilasing niya ito, at sinabi, sige, umuwi ka na sa asawa mo.
Pero si Uriah, siguro dahil sa kalasingan, natulog na lang doon sa palasyo. So kung nung makita ni David, hindi na siya makalusot, lalaki na yung tiyan ni Bathsheba. Kinausap niya ang kanyang general, si Joab. Ang sabi niya kay Joab, Joab, dalin mo si Uriah doon sa digmaan. Yung siguradong mamamatay siya, lagay mo siya sa forefront. Kasi general yan eh. Siya ang palusubin mo. Kailangan mamatay si Uriah. Siguro alam ni Joab yung naging problema ni Haring David. So, ang nangyari mga kapatid, in verse 1 Samuel 11, verse 14 to 25, namatay nga si Uriah. Di okay na. Tapos na yung problema ni Haring David. Namatay si Uriah. Kaya ang ginawa niya kay Bathsheba, kinuha niya ito at ginawa niyang maging asawa. So, makikita ko natin, parang nakalusot. Nakalusot. Pero isang araw, sabi nila, agad-agad ba yun? Hindi. Mga ilang buwan siguro. Si Nathan, ang propetang Nathan po, ay pumunta kay Haring David. In 1 Samuel chapter 12 verse 1 to 9, no, makikita ho natin na pinagsabihan ni Nathan si David sa pamamagitan ng kwento tungkol sa mayaman at mahirap na may alagang tupa. Na yung mayaman, kinatay niya yung tupa ng mahirap para ipakain sa mga kabisita niya. Ang sabi ni Haring David, dapat patayin yun. Sabi, di ba? Dapat patayin yung mayaman na yun na kinatay yung pobreng alaga ng mahirap. So makikita ko natin, ni-rebuke ni Nathan si David. Ang tanong, binawi ba ng Diyos yung kaharian ni David? Sinintensyahan ba si David sa kanyang ginawang napakasama? Bakit? Ano ba kasalanan ni David? Ang kasalanan ni David, mga kapatid, ay napakabigat. Di ba? Una, adultery. Pangalawa, murder. Abuse of power. Di ba? Inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. Pinapatay niya si Uriah. Ang bigat ng kasalanan ni David. He committed adultery. He abused his power. And he murdered Uriah. So makikita po natin dito, kahit na itong ginawa ni David, hindi tinanggal ng Diyos ang kaharian kay David. Hindi ni-revoke ng Diyos ang kanyang kasunduan kay David na na yung kanyang trono ay mananatili magpakailanman. In fact, yun ang magiging lalabasan ng tagapagligtas. Yun panggagalingan ng Kristo. Hindi binawi ng Diyos kay David. He was not killed. He was not disowned by God. Pero makikita nyo in chapter 12 ng 1 Samuel, yung consequences, yung bunga ng kanyang kasalanan ay kailangan niyang pagbayaran. Kaya nga makikita ho natin dito, namatay ang kanyang anak. At sinabi rin ho doon sa chapter 12, dahil sa ginawa ni David, ang kanyang pamilya ay mapafracture. In fact, di ba sabi doon, yung isang anak niya, pilit na nagkudeta para patayin siya. Yung isang anak niya, sinipingan yung isang kapatid din. So, nagkagulo-gulo yung pamilya ni David because of what he has done. Kaya nga si Haring David po, nakakatuwa lang nung kinumpronta siya sa kanyang kasalanan, anong ginawa ni David? Nagsisi siya. Humingi siya ng tawad. Sabi niya, I have sinned against God. In-acknowledge niya, nagkasala ako sa aking Diyos. Kaya nga nangyari po dito, isinulat niya yung awit 51. In Psalms 51, sinabi niya doon, sabi niya, restore unto me the joy of your salvation and renew a right spirit within me. So ang naging prayer ni David, ano ba sabi ni David? Panginoon, tanggapin mo akong muli bilang anak mo. Panginoon, tanggapin mo ako muli bilang lingkod mo. Hindi. Ang naging prayer ni King David, Lord, i-restore mo yung joy of salvation, yung kagalakan ng kaligtasan. I-restore mo yung fellowship natin. Mga kapatid, makikita ho natin after that event, si Haring David po ay na-restore yung intimate fellowship niya sa Diyos.
In fact, hindi na-record na si King David gumawa pa ng kabulastugan sa buhay niya. Si Haring David po ay naging masigasig sa kanyang relasyon sa Diyos. Bakit? Nakita niya Pwede na siyang patayin ng Diyos Pwede nang tanggalin ng Diyos lahat ng benepisyo sa kanya. Pwede nang sirain ng Panginoon yung pangako niya. No. Bakit hindi nasira? Kasi nga may tipanan ang Diyos kay David. By virtue of his covenant with Abraham. At sa atin din po, yun ang gusto kong makita ninyo. Yung nangyari po kay David, hindi ho siya tinakwil ng Diyos. Ang tanong ko, itatakwil ka ba ng Panginoon? Siguro naman, mas matindi ginawa ni Haring David. But God never disowned David. Although yung consequences ng sin, mga kapatid, talagang haharapin natin yon. Halimbawa, o ikaw, nagkasala ka sa katawan mo, inabuso mo. Di ba? Lalabas yun sa iyong pangangatawan. But hindi ho yun dahil galit sa iyong Panginoon. No. These are the consequences na lamang. Yung bunga ng ating ginawa. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos po ay tapat. Makikita ho natin. Sa buhay po ni Haring David, no, bagamat yun ang nangyari. Bakit nagkaganon yung mga anak ni David? Kasi siguro nalaman nila nakita nila And yung bunga ng sin na yun, naging ano ho ng mga anak, ng ilang anak. Hindi naman lahat Kasi makikita niyo po na yung ibang mga anak ni King David okay naman So, alam ko may tanong pa kayo bilang pangwakas na lamang. Ang tanong ko, alam ko ganito yan Lord, bakit mayroong Hebrews chapter 6 verse 4 to 6? Bakit? Ano ba nakalagay sa Hebreo? Ito po yung alam natin. Ito po sabi, for in the case of those once having been enlightened and having tasted the heavenly gift, and having become partakers of the Holy Spirit, and having tasted the good word of God, and the powers of the age to come, and having fallen away. Teka, may tinutukoy dito ang aklat ng Hebreo, Brad. Paano daw kagaya nitong taong ito, nakatikim ng kaliwanagan, nakasaksi ng kabutihan ng Diyos, naging partaker sa pagkilos ng banal na spirito, tinanggap ang mabuting salita ng Diyos at nakita ang kapangyarihan. At sabi dito, and having fallen away. Teka, may mga tao palang ganon. Kaya sabi po dito sa Hebrews, it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame. For ground that drinks the rain which often falls on it and brings forth vegetation useful to those or whose sake it is also tilled, receives a blessing from God, but it yields thorns and thistles. So ano pong sinasabi ko dito? Sino ba itong mga taong ito? Who are these people who fall away? Nakaramdam, nakaranas, nakakita, nakapakinig, dumadalo ng gawain, pero sila po ay nalayo, they fall away. Makikita niyo po dito mga kapatid, hindi po sinabi they committed a sin. Falling away. Parang yung nangyari kay Judas Iscariot. Mga kapatid, teka lang, humiwalay ba ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong ito? Yung nakaranas na, nakatikim na, at lumayo sa Panginoon? Lumayo ba ang Panginoon sa kanila? Hindi ho. Ang totoo po, it is not God that left them. Yung kasalanan ho na yon, no? Hindi ho naging dahilan para mahiwalay sa Diyos Hindi ho. But ano po nangyari dito? Itong mga taong ito, katulad ni Judas, nagdesisyon sila na hindi na sila patatawarin ng Diyos. Sa kaisipan nila, sinabi nila, ay, hindi na ako katanggap-tanggap sa Panginoon, kaya ganito na lang ako. Kaya sabi po dito ng aklat ng Hebreo, it is impossible to renew them again to repentance. Bakit? Since they crucified to themselves the Son of God. So nagpatuloy sila sa ginawa nila.
nagdesisyon na sila eh. Kaya imposible po eh. Ibig sabihin eh, ang tao po hindi mo pwedeng pilitin eh. Kaya sabi ng aklat ng Hebrew, it is impossible to renew them again. Ibig sabihin hindi mo kayang persahin itong mga tao ito, lumayo na, nagpakalayo-layo sa ating Panginoon. So nagko-contradict ba ito sa Romans 8:35 to 39 na sabi, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Mga kapatid, ito po ang totoo. Itong mga taong ito kasi, ang isang malinaw lamang, katulad ni Judas, hindi talaga nagsisi ng kasalanan. Kaya ganun nagkaisipan. Di ba naalala niyo si Judas? Nung sinabi ng Panginoon na pakainin yung mga tao, di ba? Si Judas po react agad. Yung babae nung binuhos yung alabasto sa paanan ng Panginoon, nanginayang si Judas. Sabi, sayang naman yung pera. Sabi ni Jesus laging pera lang iniisip mo, di ba? Sinabi niya kay Judas. Mga kapatid, ito yung mga taong ito na hindi naman talaga nagsisi. Wala silang conviction. Wala silang fear sa kanilang sinful and worldly lifestyle. Parang si Judas, no? Yung bang kahit kasama niya si Kristo, hindi naman talaga siya nakaranas nung totoong fellowship sa ating Panginoon. Hindi natin alam kasi hindi naman natin mababasa ang isip ni Judas. Baka nandun siya dahil, sikat sa Panginoon, ang dami-dami nangyayari. And in fact, Jesus Christ, gusto nang iupo na hari ng Israel. Maaaring yun. We do not know. Pero makikita po natin dito, itong mga taong ito na nag-fall away, kaya mahirap na i-restore, nilalagay doon nila sa kahihiyan ng Panginoon Hindi sila nagsisisi. Ang hinahanap lang ng Panginoon, magdesisyon ka. Tanggapin mo yung pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang katapatan, at pagsisihan mo ang nagawa mo. So, ang question dito, Brad, did I sin too much? Will God forgive me and accept me even when I often commit sin? Lord, patatawarin mo pa ba ako kahit lagi ako nagkakasala? Mga kapatid, makikita po natin dito. Ito lang ang gusto kong argumento When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, worldliness, manner of life, God made you alive together with Christ, having freely forgiven us all our sin. Pinatawad tayo mga kapatid sa lahat ng ating mga kasalanan. Romans 5 verse 8 to 9, but God clearly shows and proves His own love for us. Pinatunayan daw ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin by the fact that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, yung sacrificial death ni Kristo sa krus is more than sufficient to forgive all our sins, past, present, and future. Wala hong tindi ng kasalanan na hihigit pa sa pag-ibig ng ating Panginoon, na hihigit pa sa sakripisyo na ginawa ni Kristo. No sin would ever cancel out what the Lord has done for us. Mga kapatid, kung yung moral imperfection mo, di ba? Yung moral imperfection mo, hindi mo makapaglalayo sa katotohanan ito na ang Panginoon pinatawad niya tayo. While we were yet sinner, pinatawad na nga niya tayo Hindi naman natin pinagsisihan yung binigay na ng Panginoon yung pag-ibig niya sa atin. He died for us. He died for us. So ito pong imputed righteousness ni Christ, na ito po yung pundasyon ng ating pagkakatanggap sa pamilya ng Diyos bilang anak niya. Wala hong kapangyarihan ang kasalanan na i-cancel out itong ginawa ng ating Panginoon. Ibig kong sabihin, ang atin ng kaligtasan kay Kristo ay secured. Ang only difference na kapag tayo nagkasala is whether katulad ni Judas Iscariot, magde-decide tayo na hindi na tayo katanggap-tanggap sa Diyos, or katulad ni Simon Peter,
na nagsisi sa kanyang kasalanan at nanatili upang makita ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. So kung tatanungin niyo ako, can we sin too much that God will not anymore accept or forgive us? Hindi ho. As long, eto naman, as long natotohanan po na ating pagsisisihan. Bakit? Alam ni Lord mahina tayo. Alam ni Lord yan. Kung nakakaramdam ka ng struggle, Brad, paano malalaman kung totoong na kay Kristo ka? Kung nakakaramdam ka ng struggle sa puso mo, di ba may struggle ka, pag nagkakasala ka at gusto mong magsisi at gusto mong lumapit sa Panginoon, ibig sabihin ng kapatid, okay ka. Ang mahirap, kung nagkakasala ka, hindi ka na nakakaramdam, nandiyan ka pa rin sa church, nandiyan ka pa rin sa gawain, gagawa ka ng mga seremonya, ritual, mga practices para pagtakpan yung ginagawa mo, may problema ka. Para kang doon sa Hebrews, there will come a time that you will go out. There will come a time that you will always put the name of the Lord into open shame. Yan yung mga taong yun falling away, apostasya, nawala na yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi dahil hiniwalay tayo ng kasalanan, hindi ang Panginoon hindi niya papayagan as long that you are in Him. Kaya kung nagkakasala ka kapatid, isa lang gusto kong sabihin, pagsikapan mo na mapagtagumpayan yan. Amen? Pagsikapan mo. Incidentally, mga kapatid, sa susunod na magkikita-kita tayo, may nagpadala po kasi ng verses na atin ng pag-uusapan. Meron nagpadala ang ating kapatid na isang mahirap po na verso na pag-uusapan po nating lahat. Ito po yung tungkol dun sa yung kasalanan daw na pag nagawa natin na nakamamatay at hindi nakamamatay. Itatakil ko yan next week, mga kapatid. Pag-usapan po natin. At sana ngayong araw na ito naging malinaw lang sa atin. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Huwag kang bibitaw kay Kristo. Bakit? Kasi mahal na mahal ka niya. Siya yung nakipagtipan sa iyo. At nangako siya, kailanman di ka niya iiwan, kailanman di ka niya pababayaan. Manatili ka lang sa Kanya. Manatili ka lang sa Kanya. At isang araw, mapagtatagumpayan mong lahat yan. Magsikap ka lang, magsisi, at magpakumbaba sa ating Panginoon. Sana may natutunan ka ngayong araw na ito, kapatid. Ang kasalanan po na nagagawa mo ay hindi makapag-iwalay sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon. It can never separate you from the love of God. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat. Nawa, Panginoon, sa maikling pag-aaral na ito ay naintindihan ng aking mga kapatid. Nang kaligtasang ito ay hindi naman talaga tungkol sa aming mga ginagawa. Hindi tungkol sa aming performance bilang mananampalataya. Kundi ito'y tungkol sa pag-ibig mo na napakadakila, na pag-ibig mo na napakalawak sa bawat isa sa amin. Pag-ibig mo na nagbunsod upang si Kristo na iyong kaisa-isang bugtong na anak ay pumunta dito sa lupa, makipamuhay, at ialay ang kanyang buhay para sa aming kaligtasan, upang kami ay maging bahagi ng iyong pamilya. Panginoon, tulungan mo ng aking mga kapatid na kung meron man silang struggle sa kanilang buhay, mapagtagumpayan nila ito. Magkaroon sila ng lakas ng loob at kakayahan sa pamamagitan mo, Panginoon, at pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Na isang araw ang aking mga kapatid na ito ay gagawin mong ganap sapagkat pinangako mo, He who began a good work in us will be faithful to complete it. Ikaw, Jesus, ang kukumpleto nito. Manatili lamang kami sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Ano man ang kanilang mga panalangin, pakinggan mo po ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, ilayo mo ang bawat isa sa amin sa panganib na dinadala ng masamang panahon.
Patuloy mo kaming protektahan, balutan ng makapangyarihang dugo, selyuhan ng banal na Espiritu. At Lord, ibigay mo ang mga anghel mo upang bantayan ang bawat isa sa amin at huwag makapanaig at makapanalanta ang kaaway. Panginoon, basbasan mo po kami ang pag-ibig ng Ama, pagpapala ng Anak, at ang pakikipisan ng Espiritu ng Diyos. Sumaamin nawa mula ngayon at magpakilanman. At ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang araw pong muli sa inyo mga kapatid. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo kung loloobin po ng Panginoon.